Indiana Pacers naghahanda na para sa parating na Game 3 bukas. Hawak nila ang Game 3 and Game 4 home court advantage sa larong ito. Kailangan mag-step up agad ang mga key players ng Pacers, sila Haliburton at lalo na si Siakam na hindi maganda ang laro niya nung Game 2. Mataas ang kumpiyansa ni Turner na mainit ang mangyayaring laban bukas. Pinalitan nga ang mga street names sa Indiana sa mga pangalan ng mga players nila. Sold out na din ang mga tickets ng Game 3 and Game 4 at alam naman natin na ang crowd ng Pacers ay kaya din sumabay sa ingay ng OKC fans. Tara at balikan natin ang mga nangyari sa last 2 games nila at ano ang pwedeng mangyari sa Game 3 bukas. Kung baller fanatics ka, don't forget to follow and subscribe sa ating YouTube channel. Binangungot ng Pacers ang buong OKC dahil sa ginawang game-winning shot ni Haliburton na yun lamang ang nagpalamang sa kanila at nakuha ang first win ng series. Pero mabilis naman nakabawi ang OKC. Ibang comeback nga ang ginawa nila nung Game 2 na halos hindi na makaahon at makahabol ang Pacers at kaya nag-tied ang series sa 1-1. Hindi naman masama to for OKC dahil malaki nga ang bagay ito dahil nakakuha sila ng 1 win sa home court ng OKC. Parang ang underdog dito ang Pacers dahil ang chance lang daw nila na manalo sa series na to ay 14% at samantalang ang OKC ay 86%. Dapat daw ay 2-0 for OKC ang series na to dahil nagkamali lang ang OKC sa Game 1. Anong masasabi niyo dito, fanatics? Kung pagbabasehan naman natin ang stats nila nung Game 1 and Game 2, makikita natin ang difference and adjustment na ginawa ng mga coaches. Kung titingnan natin ang Game 1, same field goals lang ang OKC at Pacers pero nagkatalo lang sila sa field goal percentage. Malaking bagay yon kaya nakahabol ang Pacers sa endgame. Sa 3 points naman naka-11 lang ang OKC samantalang ang Pacers ay 18. Imagine 7 3 points equivalent to 21 points. Halos ginawa nga ito ng Pacers sa 4th quarter sa crunch time ni Nembhard, Nesmith and Toppins kaya nakuha nila ang Game 1. Tingnan naman natin ang rebound stat ng team. Naka 39 rebounds lang ang OKC samantalang ang Pacers ay 56. Kahit mataas ang scoring ng OKC, sabi nga, if you control the rebound, you control the game. At yun nga ang ginawa ng Pacers at deserve nila ang comeback win sa Game 1. At pagdating naman sa Game 2, makikita natin ang adjustment ng ginawa ng OKC. Kung nung Game 1 ay hindi nila binabad ang kanilang mga big man, pinagsabay naman nila ito nung Game 2 at nakapag-dominate agad si Holmgren sa first quarter. Na-out-rebound ang Pacers sa Game 2, nakagawa lamang sila ng 35 rebounds, samantala nung Game 1 ay nakapagtala sila ng 56 rebounds. Ano nga ba ang keys to win for Pacers for Game 3? Number 1, limitahan si Alexander. Nakabreak nga siya ng record sa first 2 games in finals. Nag-average siya ng 72 points. Imagine kaya niya nang gumawa ng 30 points per game kahit finals. Sabi nga ng coach ng Pacers na si Coach Rick Carlisle, automatic na kay Alexander ang plus 30 points per game. Number 2, control the turnover. Nakita natin sa first 2 games nila ang daming nasayang na possession na na-convert naman ito ng points for OKC. Number 3, aggressive in paint area. Sabi nga ni Siakam na hirap sila makapasok sa mga big man ng OKC kaya kailangan nila mapagandaan at hindi sila pwedeng umasa sa 3-pointers dahil kaya ito depensahan ng OKC dahil nandito si Caruso at Dort. Kaya kailangan nilang pumasok sa paint at pilitin at least para makakuha naman sila ng free throw at napakababa ng free throw nila nung Game 2. Para sa OKC naman, ito ang kanilang keys to win. Number 1, panatilihin ang defensive scheme nila at hindi sila pwedeng mapagod dahil ang Indiana Pacers ay mabilis sa habulan at takbuhan. Number 2, dominate nila ang rebounding katulad ng ginawa nila nung Game 2. Number 3, palakasin lalo ang kanilang bench players katulad ng pag-step up ni Wiggins nung Game 2. Ibang laro ang makikita natin bukas sa Game 3. Makukuha ba ng Pacers ang home court advantage laban sa OKC? At anong adjustment sa dalawang team na to ang gagawin nila para makalamang sa serye? Para sa'yo, ano ang pwede mangyari sa Game 3 bukas? Paki-comment naman sa baba. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.